Alam nila na kapag ka ikaw ay humingi ka kay Madriaga, pinajustify mo kay Madriaga lahat ng nakasulat dito, maliligaw siya. Kasi nga, alam nila na gawa-gawa yan eh. O, pakinggan natin para maintindihan nyo yung mga pinagsasabi niyang kabalbalan dito. Number RMNL-22-05157-CR and R-MNL-22-05158 pending before the Regional Trial Court, Branch 21, RTC Manila. 2. On November 29, 2025, I executed an affidavit which was subscribed and sworn to before Attorney Cynthia Biñas Pentonal on the same day. In my affidavit, I narrated my involvement with then President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara Duterte, Sara, other members of their family, and their close associates. More specifically, I provided a personal account of the various works I did for the aforementioned individuals, including campaign and organizing activities, intelligence gathering, and sabotage. Ayan I narrated my involvement with then President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara, other members of their family. Sino yun? It has to be specific. Yan yung sinasabi ko na clarificatory questions. You said here, other members of their family. Who are these members of their family? It has to be specific. If you will show this in the court, the judge will ask you, who are this? Ba't hindi mo pa inilagay dito? Nailagay mo na yung pangalang Rodrigo Roa Duterte, hindi mo pa nailagay yung Sara Duterte, yung nailagay mo na yung Sara Duterte, other members of their family, hindi mo nailagay. Bakit? Tinamad ka? Kasi ang target mo lang dito, Rodrigo Roa Duterte at saka Sara. I provided personal account of various works I did for the aforementioned individuals, including campaign, organizing activities, intelligence gathering, and sabotage. Intelligence gathering and sabotage and transportation of large sums of money under the direct instruction of either PRRD or Sara. O, dito tayo. Sabotage. Ano na ang mga sabotahin na nagawa mo? Di ba? Yun yung mga tanong eh. Pero probing question kasi yun eh. Matatanong yun sa korte na. Hindi ba? Anong mga sabotahe ang ginawa niya? Ano niya ba rito? Nilista niya rito? Ano yung mga pananabotahe? Halimbawa, nilagyan ko ng tamtax yung upuan ni Bongbong. Nilagari ko yung isang paa, tapos inano ko. Naghukay ako ng lupa, tapos nilagyan ko ng papel, tapos pinalakad ko siya ron. Sabotahe, nadapa siya. Wala. Basta sinabi lang niya na nag-intel gathering ako. Anong intel ang ginagather mo? Hindi ba? Yun yung mga tanong dito na dapat meron siyang ebidensya. Transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRRD or Sara. Anong either PRRD or Sara? Direct instructions from PRRD and Sara Duterte. Ganun yun. Either, alinman sa kanila, malabo yun. Kailangan specific. Large sums of money. Large, what do you mean by large sums of money? How much are we talking about? Hindi niya masasabi kung magkano. Kasi nga, pucha, alam na ng mga congressman kung magkailan ng timbang. Kung halimbawa 50 million, alam nila kung ilan timbang. Alam nila yan. Pucha, nagde-deliver yung mga Marines sa kanila. Kaya nga dito, tinan mo, i-compare mo yung kanyang affidavit doon sa affidavit ng Marines. Pag nagbigay ng affidavit yung Marines, merong date, merong oras, may pangalan ng tao, may plate number ng sasakyan, anong kulay ng sasakyan, sino-sino silang magkasama, may picture. Ganun. Pero dito, wala. Oo, nag-organize daw siya ng activities. Okay yun, madali lang yun. Including campaign and organizing activities, madali yan. O may mga pero campaign manager ba siya? Organizing activities, madali yan. O kahit naman sino pwede mag-organize. Pero yung mag-gather ka ng intel, intelligence gathering ng ano? Sabotage, ano na yung mga sinabotahe mo? Transportation of large sums of money under the instructions, galing saan yung pera na yun? Ano yung pera na yun? Para saan yung pera na yun? Yun yung mga at saka may picture ka ba nung mga dinideliver mong pera? Wala.
Meron siyang picture nung may fan sign siya. Meron siyang picture nung van na nandoon sa Bicol. Meron siyang video na binibigyan siya ng bandila. Pero wala ni isa video na nagpapakita o picture na kasama siya sa birthday ni Inday Sara. O na birthday niya, nagpunta si Inday Sara. Walang ganun. Paano mo malalaman na close kayo? Malalaman mo na close kayo kapag ka meron mga special na gathering sa buhay mo na nandudun siya o special gathering sa buhay niya na nandudun ka. Di ba? Wala siyang maipakitang ganun. Ang mga ipinapakita niya is yung, sabi nga niya, nag-o-organize siya ng activities. O sa tingin mo ba, sa dami ng nakakakilala kay Inday Sara at sa dami ng nakakasalamuhan niya, lahat yan kakilala niya, ang galing naman niya. Ang galing naman niya. Kasi ang sinabi dito ni Inday Sara ay hindi ko siya kilala. O hindi ko siya talaga kilala. Wala akong connection sa kanya. Hindi ko siya empleyado. Hindi ko siya inuutusan. Kung kilala niya ako at kung nag-meet na kami somewhere, hindi ko matatandaan kasi madami naman akong nami-meet. Madami naman ako napipicture. Madami naman akong pinipirmahan. Madami naman nag-i-interview sa akin. Marami naman nagpapa-shoutout sa akin. Oh, so ano pa ang iba mong proof na kayo ay close? Ito po, nasa meeting kami. Oh, kilala niya ako, nasa meeting kami. Nandiyan ako eh. Sabi ko nga sa iyo nung panahon na nandoon ako sa meeting namin sa Zoom, putsang inang yan, hindi ko inassume na kilala niya ako eh. Oo, na kahit na madalas kaming nagkakasama ni Pangulong Duterte, madalas kami nagkakasama ng kapatid ni Pangulong Duterte na yumaong si Sir Bong Duterte, madalas kaming nakakapagsama nila Basti Duterte, hindi namin kinlaim kaming mga banateros na close kami sa kanya. Kilala niya kami, kilala namin siya, supporter kami. Sinusuportahan namin siya pero hindi ko pinagyabang na akong bahala sa inyo. Tropa kami niyan. Anong kailangan ninyo? Pararating ko sa kanya. Wala kaming direktang wala kaming direktang access sa kanya. Meron laging middleman yan. O either yung chief of staff niya, either yung information officer niya. Doon yun. May mga tao siya. Halimbawa sa Banateros, ito yung contact person. O sa Bisdaqueros, ito yung contact person. Ganun yun. Putang ina, sa tingin mo sa sobrang busy ni Inday Sara, makakausap niya kayo isa-isa? Gago ka ba? Dito pa lang palpak na eh. Oh, hindi ba? Anong ebidensya? Wala. Nga. Kwento lang. May pinakitang ebidensya? Wala. Oh, so what's the purpose of this hearing? Eh hindi mo nga pwedeng mag-probing question dito kasi trabaho na ng Senado 'yun. O ibig sabihin, pinapunta nila si Madriaga dyan, kahit naman palpak yung testimonya ni Madriaga, babakbak ng babakbak yan. Kasi ang gusto lang naman talaga nila, sirain si Inday Sara. O kita mo, pumasok yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy dito. Bakit pumasok yung anong kinalaman ni Pastor Apollo Kibuloy sa hearing na ito? O dahil lang si Attorney Torion nag-file ng TRO sa Supreme Court? Pag-aari ba ni Pastor Apollo Kibuloy si Attorney Torion? Si Attorney Torion may law firm siya. Yung law firm naman ni Attorney Torion, hindi naman yun Apollo Kibuloy and Torion Law Office. Hindi naman. Torion Law Office man lang yun. O, si Torion may mga kliyente siya. O so ibig bang sabihin, kliyente ni Attorney Torion si Elias, yung singer? Ano yun? Si Pastor Apollo Kibuloy pa rin ang may kinalaman doon? Gago, di ba? So alam mo na nung binanggit yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa sa opening statement ng putang inang babaeng hindi marunong magbayad ng utang at itinago yung rapist na asawa, di umano. Alam mo na politika ito, paninira lang ito at umaatake lang talaga sila sa kredibilidad ng mga kalaban nila sa politika. Sino yun? Mga Duterte at mga nakapalibot sa Duterte. 'Di ba? Bakit mo babanggitin si Pastor Kibuloy dito? Eh, hindi naman siya involved dito. Kaya niya atin ng beat, nasa atin ng beat. Puta, nagpapakul kang pangit-pangit mo. Sasabihin mo pa na nasa atin ng beat. Gago ka ba? Sasabihin mo pa na pag hindi humarap dito, ibig sabihin guilty, itinago mo nga yung asawa mo eh. Noong hinahunting yung asawa mo, wanted yung asawa mo, 2 buwan na itinago mo siya eh. So ibig sabihin guilty yung asawa mo sa panggagasa. Gago ka pala eh.
Oh, ibabalik lang naman natin sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, ang hirap kapag kayong mga nagkakandak ng mga ganitong katarantaduhang kung ano-ano, walang tino. Pag-iimbestiga ka ng ng corruption, putyang ina, sinasabi nung 18 Marines nakatanggap kayong lahat ng maleta. Hindi nyo nga sinasagot yan. Ni hindi nyo nga iniimbestigahan, kayo na nga yung isinasangkot. Di sana, pwede nga kayong mag-imbestiga. Pero bakit hindi nyo iniimbestigahan yung 18 Marines? Kasi alam ninyo, totoo. Alam ninyo, totoo, kaya hindi kayo nag-iimbestiga. Kasi pag nag-iimbestiga kayo, baka mamaya niyan, puta may selfie pa kayo, hawak-hawak nyo yung maleta, mapahiya kayo. Di ba? Walang hiya niyan. Dinamay pa pati yung nananahimik. Pati simbahan dinamay. Puta, ganyan kayo kasama? Walang hiya kayo? Ano pa? And transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRD or SARA. 3. With my consent, my affidavit was submitted and referred to the Office of the Ombudsman through a letter dated December 15, 2025. 4. After I executed my affidavit, I learned that SARA denied any affiliation with me and that she has no personal or professional relationship with me. Wala siyang relasyon sa'yo. Wala siyang professional and personal relation sa'yo. Hindi kanya empleyado. So wala kayong professional relation. Wala kang proof na may papakita na meron kayong professional relationship. Meron ka lang mga pictures and videos na kasama mo siya na nangangampanya kayo sa kanya. Ang dami naman nangangampanya kay Inday na hindi naman niya kilala. Katulad ng mga netizens. Kinakampanya ng mga netizens si Inday Sara. Mahal nila si Inday Sara. Kung makapagtanggol sila kay Inday Sara, akala mo kapamilya sila. Pero wag ka, kahit isang beses hindi niya pa namimit. Mahal nila si Inday Sara, they support Inday Sara, but they never claim na meron silang relasyon kay Inday Sara. Obsession ang tawag dyan. Kasi wala kayong professional relationship. Wala kayong professional relationship kasi hindi kanya empleyado and you have no proof na empleyado kanya. Wala. Ano pa? Kaya ang sama ng loob niya kasi dininay siya patay na patay daw to kay Inday Sara She added that she has never given me any instruction of any kind. 5. I received through my counsel. Any instruction of any kind. Now, sinasabi mo, inuutusan ka niya para kumuha ng pera, magdala ng pera, meron kang pruweba doon. Kasi if you have a proof, pinakita mo na yan dyan. Nagpakita ka ng picture, nagpakita ka ng cheque. Ipinakita mo na yan sana dyan. Kung alam mo na meron ka, pero wala Wala, nga. So ang tanong, may ebidensya ka dyan? Paano natin malalaman na may ebidensya siya dyan? Hindi naman siya pwedeng tanungin. Anong naging purpose? Anong naging kinabuti nitong testimonya ni Gago? Wala. A copy of complaint dated March 4, 2026 filed by Sara or BP Sara herself before the Office of the City Prosecutor, Taguig City for perjury. In her complaint, BP Sara reiterated that she has no personal or professional relationship with me. In fact, prior to the dissemination of the Madriaga affidavit, BP Sara had no recollection of knowing, meeting, or interacting with me. 6. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Hence, I decided to execute a supplemental affidavit providing further details on the narration I made in my previous affidavit with additional accounts of other orders, tasks, or works given to me by either PRD or Sara. Wala siyang ipinakita kahit na text messages, email, audio recording, CCTV camera footage na inuutusan siya ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara. Wala siyang mission order galing kay Inday Sara o kay Pangulong Duterte. Wala siyang mission order. Wala siyang payslip. Prueba na sinesweldohan siya ng mga Duterte. How can you prove this in court? How can you prove this in court kung wala ka nitong mga to? Tinanong pa siya kanina, meron ka bang at least man lang logbook copy na nagpunta ka sa City Hall ng Davao para i-meet mo siya? Or appointment letter na nag-meet kayo nung araw na yun? Wala siyang ganun. Kasi kami, kapag pupunta kami ng City Hall, magla-logbook kami. Proof na
nagpunta ka ron para if something happens, alam nila kung sino yung mga tao na nandiyan dyan sa lugar na yan. Wala siyang gano'n. Wala ka bang visitor slip man lang? Wala. Wala kang wala ka man lang parang pagkakataon. Akala ko ba close kayo? Kahit isang beses, picture doon sa kanyang opisina diyan sa sa Davao City nung mayor siya, wala ka? Wala. Paano kayo naging close? Kung wala ka man lang nun. Anak ng tinapay ka naman, Madriagaw. Napakatanga mo naman. Utang ina, sabi ko nga sa inyo, dito pa lang tapos na yan. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babalik.